Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 958 hanggang 64. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Blood Devil Charge ay isang lihim na pamamaraan na ginamit sa bloodline ng Blood Devil Son, at maaari itong magpalabas ng paputok na puwersa at napakalakas na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng paggamit ng skill na ito ay kapareho ng paggamit ng Scarlet Jade Glass Body, ngunit ang kahinaan ay nangangailangan ito ng maraming bloodline power. Nakita ni Francis ang lahat ng ito sa 2 beses kung saan ginamit ito ni Livius. Habang nakikipaglaban, sinuri niya ang lahat ng ito sa kanyang kaliwang mata at kinopya ang lihim na pamamaraan na ito. Hahaha. Bukod kay Weston, ikaw ang pangalawang tao sa mga nakababatang henerasyon para sa akin na lumaban ng buong lakas. Natuwa si Livius matapos ang pagkabigla. Ang kanyang kalaban ay napakalakas at may mas mahusay na bloodline kaysa sa kanya. Matagal na siyang hindi nakakaaway ng ganito. Hushu. Pagkatapos gamitin ang Blood Devil Charge, bumaril si Francis sa kalangitan, at ang kanyang pulang pakpak ay nag-iwan ng bakas ng dugo. Ang matingkad na araw na kulay dugo sa likod niya ay naglabas ng kulay ginto at dugong liwanag na parang isang sinaunang gintong uwak na sumisikat. Boom! Nag-iwan si Francis ng isang kulay dugong araw sa himpapawid habang siya ay sumisingil pababa at nagpatawag ng isang alon ng mga pagsabog. Sa pag-ataking ito, itinulak ni Francis ang kanyang bilis, lakas, at pagsabog sa pinakamataas. Naramdaman ni Francis na ang kanyang pagsabog ay umabot sa ibang antas sa paggamit ng Blood Devil Son Charge. Maging si Livius ay kailangang mag-ingat sa nakakatakot na kapangyarihan ni Francis. Hu! Isang nagninangas na dragon na ilang dosenang metro ang haba ay lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Livius. Ang dragon na apoy ay natatakpan ng pulang kaliskis at may malalaking pakpak. Sa pamamagitan ng isang pakpak ng mga pakpak nito, hindi mabilang na apoy ang lumipad patungo sa lupa sa ibaba. Tila lumakas din ang aura ni Livius habang nakatayo siya sa apoy na dragon, na para bang mahihiram niya ang kapangyarihan ng draconic fire sa loob ng katawan ng fire dragon na ito. Boom! Hu! Si Livius ay sumakay sa apoy na dragon at sumugod sa kalangitan. Boom! Muling nagsagupaan ang 2 ilaw na kulay pula ng dugo. Shoo! Ilang eskarlato pulang ilaw ang bumaril sa bawat direksyon bago nabuo ang isang bagyo ng kidlat at apoy at niyanig ang hangin mismo. Kung gusto mong lumaban sa hangin, lalabanan kita sa hangin. Pagkatapos ng sagupaang ito, muling nagdilim ang Sacred Lightning Body ni Francis, at ginamit niya ang Lightning Wings Spatial Flying Technique para umangat sa hangin. Napagtanto niya na, sa paggamit ng Blood Devil Charge, hindi lang ang kanyang bloodline power ang naging mas explosive. Lahat ng katangian ng perpektong Blood Devil Son bloodline ay naging mas malakas. Sa isang iglap ngayon, naka-absorb siya ng 3 beses na mas maraming enerhiya at asensya ng dugo mula sa katawan ni Livius kaysa dati, na nagpapahintulot sa kanya na bawasan ang paggasta ng enerhiya sa paggamit ng Blood Devil Son Charge. At the same time, mas naging obvious ang ignition effect niya. Lightning Wing Spatial Flash. Sa sandaling natapos ang Blood Devil Charge, ginamit ni Francis ang kanyang flying technique at sumisingil pababa. Ding! Ding! Bam! Sa halip na lumaban sa ibabaw lamang ng lupa, sila ngayon ay lumaban ng mataas sa himpapawid. Para itong labanan sa pagitan ng gintong uwak at apoy na dragon. Isang maningning na kulay dugong liwanag ang tumakip sa buong kalangitan. Boom! Hu! Muling ginamit ni Francis ang Blood Devil Charge at binasag si Livius. Bagamat si Livius ay nakatayo sa ibabaw ng apoy na dragon at maaaring hiramin ang kapangyarihan nito at ang matitinding depensa nito, nawalan siya ng bilis at liksi. Ang tanging magagawa niya ay ipagtanggol. Sa kabilang banda, ang Scarlet Wings of Lightning ni Francis, Lightning Wings Flying Technique, at Lightning Wings Spatial Flash ay ginawa lamang siyang mas maliksi. Sa tulong ng bloodline ng Blood Devil Son, na-push to the max ang kanyang bilis. Ang bilis ay maaaring tumaas ang pagsabog, at ang pagsabog ay maaaring tumaas ang bilis. Ang bawat pag-atake ni Francis ay nagmula sa itaas. Paminsan-minsan ay nagpapalipat-lipat siya sa pagitan ng Lightning Wing Spatial Flash at ng Blood Devil Charge.
Pagkatapos makipagsagupaan, agad siyang atras, pagkatapos ay maghahanda na muling itutulak pababa. Tulad nito, kinokontrol niya ang daloy. Napakalakas. Binago ni Francis ang takbo at naging may inisyatiba. Natigilan si Elton at nagsimulang humanga kay Francis. Kung siya ang lumalaban kay Livius sa halip, ang magagawa niya ay tumayo roon at mabugbog. Gayunpaman, sa hitsura nito, si Livius ang nasa defensive ngayon. Ang tanging tao sa nakababatang henerasyon na naisip niya na makakagawa nito ay si Wu Heng. Sinasanay ni Francis ang kanyang bloodline power. Ang matandang Ying ay mahinang tumango at naunawaan kung bakit hindi ginamit ni Francis ang kanyang mga diskarte sa I bloodline. Nararamdaman niya na ang paggamit ni Francis ng bloodline ng Blood Devil Son ay nagiging mas kontrolado at karanasan. Nabawasan din ang energy na ginamit niya. Kung matutunan ni Francis ang bloodline secret technique ng Tonner family, hindi magiging mahirap para sa kanya na makita kung paano pag ginamit ni Livius ang kanyang bloodline. Higit pa rito, ang mga instinct ng labanan ni Francis ay napakatalino. Masama ito kung magpapatuloy ito. Pinagmasdan ng mga mata ni Yunwo ang lahat ng ito. Ang Wings of Lightning ni Francis at iba pang mga lihim na pamamaraan ay naging dahilan upang siya ay masyadong maliksi at mabilis. Hinihiram ni Livius ang kapangyarihan ng Fire Dragon, ngunit hindi niya nakuha ang kalamangan at maaari lamang siyang pumunta sa defensive. Habang wala pang senyales na siya ay matatalo pa, ang Scarlet Jade Glass Body ni Livius ay umaabot na sa limitasyon nito. Sa kabilang panig, habang magagamit ni Francis ang kakayahang pang lifesteal, hindi ito sapat para mapunan muli ang lahat ng Yuan Chi na ginagamit niya. Kung magpapatuloy ito, ang mananalo ay magpapasya kung alin ang mas magtatagal ang Yuan Chi ni Francis o ang Scarlet Jade Glass Body ni Livius. Nadama ng mga nanunood sa maalab na labanang ito sa pagitan ng mga bloodline mula sa ibaba ang kanilang hangarin sa labanan. Ding! Bam! Muling nakipagsagupaan si Livius kay Francis at nakaramdam ng malakas na puwersa ng pagsabog. Walang nakakaalam kung gaano siya kadismaya. Ang mga pag-atake ni Francis ay lubhang kakaiba. Sa tuwing magpalitan sila ng suntok, pakiramdam ni Livius ay parang hindi niya magagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Parang lahat ng mga pag-atake ni Francis ay napunta sa kanyang mga kahinaan. Napakalakas ng True Yuan. Ito ang pangalawang bagay na naramdaman ni Livius. Sa simula, napanatili ni Francis ang Sacred Lightning Body at ang kanyang mga diskarte sa paglipad. Kahit na ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son ay maaaring sumipsip ng enerhiya mula sa kalaban at mapunan ang True Yuan ni Francis, ang isang normal na King's True Yuan ay dapat na matagal nang naubos. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay napalakas ni Francis ang kanyang pundasyon, at pinigilan niya ang kanyang cultivation upang pagsamahin ang kalidad ng kanyang True Yuan. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay lubhang kakaiba, at pinataas nito ang kalidad ng True Yuan ni Francis. Kahit na ang True Yuan ng ilang emperors ay hindi kasing pino gaya ng sa kanya. Ding! Ding! Bam! Ang Scarlet Jade Glass Body ni Livius ay naglabas ng panibagong lakas, ngunit ang apoy na dragon sa ibaba niya ay nagsisimula ng mapagod. Ang kanyang Scarlet Jade Glass Body ay umaabot na rin sa limitasyon nito, at kung ipagpapatuloy niya ito, ang kanyang bloodline ay masusugatan. Naging kalmado ang mga mata ni Livius habang hinihintay niya ang pagkakataong ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng sabay-sabay. Boom! Pagkatapos ng ilang suntok, biglang yumanig ang tiwangwang na lugar. Basag! Ang isang tiyak na punto sa hangin ng munting mundo ay biglang nabasag. Ang kapangyarihan ng munting mundo ay nagsimulang maging magulo, at isang mapanirang bagyo ang nagsimulang mabuo. Hindi maganda. Ang munting mundo na ito ay labis na naapektuhan ng labanan at malapit ng masira. Bulalas ng isang quasi-sacred lord mula sa panig ni Yunwo. Ang palitan sa pagitan nina Francis at Livius ay masyadong nakatuon sa isang lugar, kaya labis nilang sinira ang istruktura ng munting mundo. Ang mga Little World ay karaniwang medyo matatag, at hindi nagtagal ay natagpuan ni Old Ying ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Mag-aaway pa talaga sila. Nagulat si Elton. Magugunaw na ang munting mundo. Kung magpapatuloy ito, pareho silang nasa malubhang panganib. Boom! Hu!
Isang nagninangas na aura na tumakip sa langit at lupa ang dumaan patungo sa lugar kung saan nag-aaway sina Francis at Livius, at tinakpan sila ng mga apoy. Ang bloodline ng Blood Devil Son ay hindi eksaktong angkop para sa matagal na labanan. Pareho silang nasa kanilang limitasyon at hindi makalaban sa bloodline ng Blood Devil Son ng isang Sacred Lord. Agad na napigilan ang Scarlet Jade Glass Body ni Livius. Tapos na tayo dito. Ibibigay ko sa'yo ang Dragon Jade ko. Inihagis ni Yunwo ang kanyang Dragon Jade at binigyan ng matalim na tingin si Francis bago dinala si Livius at ang dalawa pang miyembro sa bitek ng Little World. Elder Yunwo, masasabi mo ba kung gaano karami ang natitira sa True Yuan Francis? Medyo ayaw ni Livius. Ang laban na ito ay naging mas mahirap kaysa sa una niyang naisip. Ang bawat aspeto ni Francis ay nalampasan ang kanyang imahinasyon. Masasabi rin niya na ang mananalo ay mapagpasyahan batay sa kung alin ang mas tumagal ang kanyang Scarlet Jade Glass Body o ang halaga ng True Yuan ni Francis. Hindi, ngunit ibinigay mo na ang lahat habang iniingatan niya ang maraming lakas. Bahagyang umiling si Yunwo. Naramdaman niya na nagbabantay si Francis laban sa kanya, ngunit napakalma pa rin. Parang may kumpiyansa si Francis na pigilan siya kapag nagpasya siyang umatake. Gustong sumagot ni Livius ngunit napigilan ito. Alam mo namang may bloodline siya, di ba? Ang boses ni Elder Yunwo ay narinig sa isip ni Livius. Napakasarap sa pakiramdam ng labanan kaya nakalimutan ni Livius na si Francis ay may bloodline na hindi mas mahina kaysa sa perpektong Blood Devil Son bloodline. Gayunpaman, ang iyong kadugo ay tila mas nagising pagkatapos ng laban na ito. Pinangunahan ni Yunwo ang grupong ito at nawala sa munting mundo. Tara na. Bulalas ni Francis nang mahuli niya ang maliwanag na Dragon Jade at kumawala mula sa isa pang crack. Kasabay nito, lumabas din si Old Ying. Walang mga palatandaan ng grupo ni Yunwo nang bumalik ang lahat sa kagubatan. Ika-9 na prinsipe. Ibinigay ni Francis ang Dragon Jade. Kuya Hanford. Nanginginig ang mga kamay ng 9th Prince. Bagamat kinuha niya ang Dragon Jades ng maraming miyembro pagkatapos pumasok sa lugar na ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang napakabigat ng Dragon Jade. Magpahinga muna tayo dito saglit. Iminungkahi ni Old Ying habang nakatingin kay Francis. Pagkatapos ng lahat, si Francis ang magiging pangunahing puwersa sa mga paparating na aktibidad, at kakailanganin nila siya upang mahanap ang mga Yao Beast at dagdagan ang lakas ng kanyang Beast Horde. Ang lahat ng ito ay hindi gagana kung si Francis ay lubhang nasugatan. Sa sandaling ito, si Francis ay naging isang pangunahing miyembro na ang katayuan ay mas mababa lamang kay Old Ying. Walang maaaring mangyari kay Francis. Oo naman. Ngayong nagtipon na ang lahat, oras na para pag-usapan kung ano ang susunod nating gagawin. Pumayag din si Elton. Ang lakas ni Francis ay nagpakalma sa kanya, at naramdaman pa niya na ang ika-9 na prinsipe ay may kakayahang lumaban sa 5 nangungunang prinsipe. Ang pangkat ng ika-9 na prinsipe ay nagpahinga saglit sa kagubatan. Alam ni Francis kung ano ang hinahangad nila, kaya naupo siya ng walang pag-aalinlangan. Uminom siya ng ilang 100 origin fruit juice at nagsimulang mabawi ang kanyang mga sugat at palitan ang kanyang enerhiya. Madali para sa isang sumasabog na bloodline gaya ng bloodline ng Blood Devil Son na mag-iwan ng mga nakatagong pinsala, lalo na pagkatapos ng matagal na paggamit. Malaki ang nakuha ni Francis mula sa pakikipaglaban kay Livius. Hindi lang niya natutunan kung paano kontrolin at gamitin ng maayos ang kanyang bloodline ng Blood Devil Son, kinopya rin niya ang Blood Devil Charge, isang perpektong lihim na diskarte na ginamit ang bloodline ng Blood Devil Son. Kasabay nito, naramdaman ni Francis na ang bloodline ni Livius ay lalo pang nagising dahil sa kanilang laban at ang lakas ng huli ay tataas ng paunti-unti. 959. Ang paglilitis sa Crown Prince ay malapit nang pumasok sa ikalawang yugto, nagsalita si Old Ying sa seryosong tono. Kuya Ying, may plano ka ba? Bahagyang lumabo ang mga mata ni Elton. Ang pagsubok sa Crown Prince ay isang laro upang sanayin ang hinaharap na Crown Prince na dinisenyo ng mga Imperial at ng Grand Imperial Hall. Nagsimula ang larong ito sa pinakaunang Crown Prince Trial, at naging perpekto sa paglipas ng panahon. Ang laro ay nahati sa 4 na yugto, pagtitipon ng Draconic Providence, pag-atake sa lungsod, pag-aaway sa pagitan ng mga prinsipe, at ang pakikipaglaban para sa Grand Seal.
Siyempre, kung walang sapat na kalahok sa larong ito, hindi ito matutuloy. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mga prinsipe na kumalap ng mga tao. Upang ilagay ito sa ibang paraan, ang recruitment ay itinuturing din na isang yugto. Pagkatapos nito, ang lahat ng pumapasok sa Imperial Tombs at masakop ang mga mana para mangalap ng Draconic Providence ay ang unang tamang yugto. Para sa yugto ng pag-atake sa lungsod, orihinal na kailangan nating umasa sa swerte at maghintay ng tamang sandali, ngunit ngayon ay mayroon na akong bagong plano. Isang kislap ng kagalakan ang dumaan sa mga mata ni Olding habang matalim niyang sulyap kay Francis. Ang kakayahan ni Francis sa pagpapaamo ng hayop at pagkabisado sa kaluluwa ay nagbigay ng kumpiyansa kay Olding. Ang ikasyam na prinsipe, si Sarah, at ang kumpanya ay may kaunting alam tungkol sa plano ni Olding, ngunit sinundan ni na Elton at Darlene ang tingin ni Olding at pinag-isipang mabuti si Francis. Maaaring ang kakayahan ni Francis sa pagpapaamo ng hayop ay higit pa sa karamihan ng Grandmaster Beast Tamers. Hindi napigilan ni Elton na mabigla. Noong una ay inakala niya na umaasa lamang si Francis sa mga koneksyon ni Duke Nanfeng at ginamit ang Cloud Silkworm Saint Butterfly upang kunin ang posisyon ng Beast Tamer, ngunit tila, hindi iyon ang nangyari. Si Francis ay talagang isang mahuhusay na hayop na tamer. Tama iyan. Tumango si Sarah. Nasaksihan niya ang kakayahan ni Francis sa pagpapaamo ng hayop at may karapatang magsalita. Kaya, ang susunod na kailangan nating gawin ay tulungan si Francis na makakuha ng mas maraming beast pack. Ito ay magbibigay sa atin ng kalamangan kapag umaatake sa lungsod, sabi ni Olding. Ang pag-atake sa lungsod ay ang oras upang ipakita ang lakas ng isang buong koponan. Ang mga beast tamers at doktor ay lubhang kapaki-pakinabang dito. Kapag nagtulungan silang dalawa, makakapaglabas sila ng napakalaking lakas digmaan. Tumingin si Darlene kay Francis na may pagtataka. Ang kabataang ito na hindi nila pinansin at hindi nagustuhan ay biglang naging pangunahing tauhan pagkatapos ng ilang dosenang araw. Nang makipag-ugnayan sa iba, napagtanto din niya na hindi rin simple ang pagkadalubhasa ni Francis sa kaluluwa. Kailangan nating makahanap ng mga power type na hayop. Masaya ang ekspresyon ng Ninth Prince. Ang pag-recruit kay Francis ay tila ang pinakamatagumpay na desisyon na ginawa niya sa ngayon. Bukod kay Francis, ang 7 iba pa ay nag-usap sa isa't isa at tinalakay ang kanilang mga opinyon. Narinig pa rin ni Francis ang sinabi ng lahat habang nagpapagaling siya sa kanyang mga sugat at naglilinang. Laro. Pag-atake sa lungsod. Ang lugar na ating sasalakayin ay tiyak na hindi magiging simple. Kung mayroong isang panig sa opensa, malinaw na mayroong isang panig sa depensa. Ang lugar na kailangan nilang labanan ay tiyak na kakaiba sa anumang paraan. Maging ang mga prinsipe na walang balak na maging crown prince ay lalahok. Umaasa sa aking kakayahan sa pagpapaamo ng hayop. Mabuti. Inaasahan ito ni Francis. Nalinang niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts technique sa isang antas kung saan maaari siyang magkaroon ng 1,800 pag-iisip ng sabay-sabay. Ang kasalukuyang 10,000 Divine Thoughts technique na mayroon siya ay hindi kumpleto, at si Francis ay makakapag-cultivate lamang ng hanggang 9,000 pag-iisip. Para sa Duanmo family, maaaring wala silang kumpletong 10,000 Divine Thoughts technique, ngunit kahit na mayroon sila ng kumpletong bersyon, hindi ito makukuha ni Francis mula sa kanila sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, kinailangan ni Francis na umasa sa kanyang sarili pagkatapos maabot ang 9,000 pag-iisip. Ang pagkontrol sa isang malaking bilang ng mga hayop ay ang perpektong pagkakataon para sa Francis na sanayin ang 10,000 Divine Thoughts technique. Naniniwala siya na, kapag naabot niya ang isang tiyak na antas, hindi magiging mahirap para sa kanya na i-extrapolate ang kumpletong bersyon sa kanyang sarili. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata makalipas ang kalahating araw. Ang pinakamalubhang pinsala sa kanyang katawan ay gumaling na, at siya ay ganap na makakabawi sa pamamagitan ng pag-asa sa kahoy at tubig ng kidlat ng hangin. Pwede na tayong umalis. Nagpakawala ng hininga si Francis. Ang 7 iba pang tinatalakay ang plano ay tumingin lahat kay Francis. Francis, naka-recover ka na. Nagmamadaling lumapit si Sarah. Sa simula, pumunta siya para tulungan si Francis, ngunit tinanggihan niya ang tulong nito.
Inisip ng lahat na kailangan nilang manatili dito ng isa pang ilang araw, ngunit sa kalahating araw lang, natapos na ang paggaling ni Francis. Sa katunayan, halos gumaling na siya. Masusing inspeksyon ni Sarah si Francis at nalaman niyang walang malubha o nakatagong pinsala sa katawan ni Francis. Sa sandaling ito, naisip pa ni Sarah na si Francis ay isang Grandmaster Doctor din. Kung ito talaga ang kaso, si Francis at ang Ninth Prince lang ang makakabuo ng isang team sa paglilitis ng Crown Prince. Ang aking cultivation technique ay kakaiba at may mabilis na recovery speed, paliwanag ni Francis. Okay. Tara na. Agad na tumayo ang matandang Ying. Kung mas mabilis sila, mas maraming paghahanda ang magagawa nila. Napagpasyahan na ang plano. Ang kanilang target ay ang hari ng kagubatan na ito, ang Sky-Shaking Golden Apes. Ang Sky-Shaking Golden Apes ay hindi lamang nagkaroon ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang kanilang depensa ay napakalakas din, at sila ay medyo maliksi. Sila ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa ilang halimaw na bato at marami pang iba. Sina Elton at Darlene ay tumingin kay Francis. Ang Sky-Shaking Golden Apes ay isang imposibleng gawain para sa Grandmaster Beast Tamers ng Lord Dynasty. Ang Sky-Shaking Golden Apes ay hindi nakatira sa mga grupo, ngunit mayroon silang kakayahang lumaban bilang isang koponan kung kinakailangan. Sila ay magulo at madaling magalit, ngunit ang kanilang kalooban ay matigas. Kung walang mga kasamahan sa koponan na nagdadalubhasa sa labanan sa malapit, ang mga normal na Beast Tamer ay hindi man lang makakalapit sa isang Sky-Shaking Golden Ape, lalo pa ang maamo. Ngayon pa lang, hindi sila naniniwala na si Francis ay may ganitong kakayahan, ngunit ito ang itinakda ni Olding bilang layunin, at naniniwala sila na hindi maling tansyahin ni Olding ang kakayahan ni Francis sa pagpapaamo ng hayop. Ang Sky-Shaking Golden Apes ay nakatira sa kailaliman ng kagubatan na ito. Naglakad ang 8 patungo sa kailaliman ng kagubatan at nakasalubong ang maraming mabangis na hayop na nagtatago. Gayunpaman, kahit na madali silang magalit, hindi nila sinasalakay ang mga tao ng random. Sa sensing skills ni Olding, iniiwasan ng grupo ang pinakamaraming beast pack hanggat kaya nila. Ang gitna ng kagubatan ay madilim na naiilawan, at ang bawat puno ay mangangailangan ng ilang dosenang tao na magkadikit ng kamay upang balutin ito. Boom! Boom! Harper, go! Itong Emperor-level Sky-Shaking Golden Ape ay masyadong malakas, udyok ng isang elder na kulay abo. Isang quasi-sacred lord na eksperto ang sumugod sa harap ng isang flash ng ginto. Sa harap niya ay isang higanting unggoy na may gintong balahibo. Ang mga mata nito ay ginto at pula, at ang galit na aura nito ay kumalat sa buong lugar. Maging si Harper, na isang quasi-sacred lord na eksperto na dalubhasa sa pagpapalakas ng katawan, ay hindi nang ahas na labanan ito ng direkta. Kailangan niyang umasa sa kanyang kakayahan na maakit ang atensyon nito at hayaan ang iba pang miyembro ng kanyang grupo na masira ito. Huboom! 2 emperor ang naglabas ng surge ng yelo at apoy na dumapo sa likod ng Sky-Shaking Golden Ape. Whoosh! Sa kabilang panig, isang matandang lola na nakatayo sa isang puno ang bumaril ng ilang araw ng liwanag sa ulo ng Sky-Shaking Golden Ape. Woo! Ang Sky-Shaking Golden Ape ay umungal sa galit, at tumayo ang balahibo sa katawan nito. Ito ay may malalaking kamao na naglalaman ng puwersa ng isang maliit na bundok, at naging sanhi ito ng pagbitak ng hangin habang ikinakaway sila sa paligid. Boom! Isang higanting puno ang ipinadala na lumilipad sa himpapawid. Kung magagawa ni Brother Zoo na paamuin ang napakalakas na hayop, malaking tulong ito sa amin. Kumislap ang mga mata ng isang batang lalaking nakasuot ng gintong damit sa isang puno sa malayo. Hehe. 11th Prince, pagkatapos nating paamuin itong Sky-Shaking Golden Ape, magagamit natin ito para paamuhin ang iba pang Sky-Shaking Golden Apes at patuloy na palawakin ang ating Beast Horde. Na-update ng Rhea-Dread. Sa tabi ng ika-11 prinsipe, si Zilong Zhou ay labis ding nasa sabik. Mapapaamo lamang nila ang makapangyarihang hayop na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa malaking bilang ng mga miyembrong bihasa sa labanan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kalakas na hayop na antas ng emperador. Kung nagawa nilang paamuin ang halimaw na ito at ibalik ito sa Continent Zone, maaari niya itong ipagmalaki sa harap ng iba pang Grandmaster Beast Tamers. Brother Zoo, magmadali ka.
Bahagyang naiinip ang ika-11 prinsipe. Your Highness, hindi natin ito madaliin. Hayaan mo silang mag-effort pa. Tumigil sandali si Zilong. Ang gayong makapangyarihang mga hayop ay hindi mapaamo maliban kung sila ay tunay na napagod. Maaari siyang mawala ng buhay kung hindi siya mag-iingat. Sino ang taong iyon? Biglang may naramdaman si Zilong at lumingon. Lumitaw ang ilang figure sa harap ng 11th Prince. Kuya 9th Prince. Nagpakawala ng hininga ang ika-11 prinsipe. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga prinsipe na may mababang ranggo ay hindi masyadong malaki. Higit pa rito, ang koponan ng 9th Prince ay walang maraming miyembro. Dahil lang sa sobrang galing niya sa personal at may magandang personalidad kaya siya ay nasa ika-7 pwesto. Gayunpaman, agad na tumawag ang 3 emperador sa panig ng 11th Prince na nakikipaglaban. Siya yun. Si Francis. Ang iba pang miyembro ng grupo ng 11th Prince ay likas na tumingin kay Francis. Sa gitna nila, ang mga mata ni Zilong ay puno ng interes. Kasabay nito, lahat ng panig ng ika-9 na prinsipe ay tumingin kay Francis. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga kalokohan ang nakuha niya noong naglalakbay siya ng mag-isa kasama si Sarah? Francis, ninakawan mo ang 3 iyon kanina, babala ni Sarah kay Francis matapos makitang wala siyang impresyon sa kanila. Noong kasama niya si Francis, ninakawan nila ang 2 grupo. Ang una ay mula sa pangkat ng 6th Prince habang ang pangalawa ay mula sa koponan ng 11th Prince. Maaari ko bang malaman kung bakit nandito si Brother 9th Prince? Nanatiling pareho ang ekspresyon ng 11th Prince. Ilang beses nang sinabi sa kanya ng 3 iyon ang nangyari. Mula sa kanyang pananaw, iisa lang ang posibilidad si Francis ay may kayamanan na maaaring magpapahintulot sa kanya na umangkop sa dimensyong ito. Kung hindi, kahit ang mga Sacred Lord ay hindi magiging nakakatakot gaya ng kanilang inilarawan. Nandito kami para paamuin din ang isang sky-shaking golden ape, ngunit hindi namin inaasahan na narito rin si Brother 11th Prince. Sinabi ng 9th Prince ang totoo, ngunit ang mga ekspresyon ng pangkat ng 11th Prince ay agad na nagbago. Mula sa kanilang pananaw, ang tono ng ika-9 na prinsipe ay nagpapagalit sa kanila. Ang Beast Tamer Zilong sa tabi ng 11th Prince ay umikot at agad na nagpadala ng mensahe sa 11th Prince. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng ika-11 prinsipe. Dahil nandito si Brother 9th Prince para paamuin din ang sky-shaking golden ape, maaari tayong magsama-sama at sugpuin muna itong sky-shaking golden ape bago magpasya kung kanino ito kabilang. 960. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng ika-11 prinsipe. Dahil nandito si Brother 9th Prince para paamuin din ang sky-shaking golden ape, maaari tayong magsama-sama at sugpuin muna itong sky-shaking golden ape bago magpasya kung kanino ito kabilang. Nang makitang hindi kaagad tumugon ang ika-9 na prinsipe, nagsimulang pribadong makipag-usap ang ika-11 prinsipe sa kanyang mga nasasakupan. Zilong, walang problema, di ba? Kamahalan, huwag kang mag-alala. Hindi sila tatanggi. Ang sky-shaking golden ape ay isang halimaw na nakatayo sa tuktok ng mga hayop sa antas ng Emperor. Ang lakas ng labanan nito ay napakalakas, at mayroon itong malakas na layunin. Kailangan nilang gumugol ng maraming oras kung gusto nilang pigilan ito ng mag-isa. Tumingin si Zilong kay Francis. Ayon sa kanyang alam, hindi pa talaga nakapasa si Francis sa pagsusulit para maging Grandmaster Beast Tamer, umaasa lang siya sa Cloud Silkworm Saint Butterfly na hiniram niya para maging Beast Tamer sa team ng 9th Prince. Sa makatuwid, pagkatapos nilang sugpuin ang sky-shaking golden ape na ito, imumungkahi niya ang isang labanan sa pagitan ng mga Beast Tamers upang magpasya kung kanino napunta ang sky-shaking golden ape. Hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali na ginawa ni Grandmaster Beast Tamer Liangsang sa pamamagitan ng pagpapasya sa mananalo gamit ang mga espiritual na alagang hayop. Brother 11th Prince, gusto namin itong sky-shaking golden ape, biglang tumunog ang boses ng 9th Prince. Ano? Tumigil si Zilong. Hindi niya inaasahan na tatanggihan sila ng team ng 9th Prince. Kahit anong tingin sa kanila, medyo mahina ang team nila. Tanging sina Olding at Elton lamang ang may tunay na kapangyarihang labanan. Bakit nila tatanggihan ang mga ito?
At sa ganoong arrogant at mapuwersang paraan. Brother Ninth Prince, ni isa sa atin ang magiging Crown Prince, kaya hindi na tayo kailangang lumaban. Bakit hindi tayo magsama-sama at lumaban sa 7th o 8th Prince? Baka makakuha pa tayo ng ilang benepisyo mula sa Heaven's Legacy City. Berde ang mukha ng 11th Prince. Ang mga kilos ngayon ng ika-9 na prinsipe ay iba sa karaniwan. Napakapuwersa niya. Ika-11 prinsipe, mayroon kang dalawang pagpipilian, umalis na ngayon, o mawala ang lahat ng iyong draconic providence at pagkatapos ay umalis. Tumayo ang matandang Ying sa harap, at ang kanyang tono ay mas mapagpasyahan. Nang marinig ito, ang koponan ng 9th Prince ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Kuya 9th Prince, masyado kang confident. Bagaman ang kabuoang lakas ng 11th Prince ay nasa ika-9 na ranggo, ang kapangyarihan ng kanyang koponan ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa 9th Prince. Kasabay nito, naramdaman ng mga miyembro ng pangkat ng 11th Prince na may mali, at sinimulan nilang idirekta ang sky-shaking Golden Ape patungo sa 9th Prince. Masyadong kalokohan. Umungol si Elton habang umaalingaw-ngaw palabas. Isang madilim na dilaw na liwanag ang kumikinang sa kanyang katawan, at ang bahagi ng kanyang katawan ay agad na natutunaw. Ang ibang mga bahagi ay naging metal, at isang hindi nakikitang pag-akyat ng pisikal na kapangyarihan ay tumaas sa kalangitan. Si Old Ying, Francis, at iba pang makakalaban ay agad na sumunod sa likuran. Sisilakay na sana ang pangkat ng 9th Prince. Kung natatakot sila sa isang 11th Prince, paano nila haharapin ang ika-8, ika-7, o ika-4 na prinsipe? Ikaw. Tumalo ng puso ng 11th Prince, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang koponan ng 9th Prince ay kumilos na ibang-iba sa normal sila ay aatake. Ika-11 prinsipe, huwag magmadali. Hayaang masaksihan nila ang mga hayop ng Imperial Tombs. Nagalit si Zilong at binuksan ang kanyang espiritual na pet bag. Isang magulong aura ang agad na lumitaw sa kagubatan. Halos 100 purple striped black leopards ang nakapalibot kay Zilong at ang 11th Prince. Isang beast pack. Tumingin si Francis sa purple striped black leopard king. Hindi mahirap sabihin na inalipin ni Zilong ang purple striped black leopard king para makontrol ang buong beast pack. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis habang ang isang purple golden ripple ay kumislap mula sa kanyang kaliwang mata, at isang malakas na pag-agos ng eye bloodline power ang bumaril. Sa sumunod na sandali, isang escarlate pulang ilaw ang kumislap sa mga mata ng purple striped black leopard king, at nagsimulang umikot ang mukha nito sa sakit. Anong nangyayari? Purple striped black leopard king. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zilong. Biglang nagbago ang personalidad ng Purple Striped Black Leopard King, at ang koneksyon niya rito ay kumukupas. Woo! Ang Purple Striped Black Leopard King ay nakatakas sa kontrol ni Zilong at naging isang madilim na figure na biglang sumugod kay Zilong, na pinakamalapit dito. Kasabay nito, nawala ng kontrol si Zilong sa buong Purple Striped Black Leopard Beast Pack. Nang salakayin ng Purple Striped Black Leopard King si Zilong at ang kasama, nagsimulang sumunod ang iba pang Purple Striped Black Leopard. Grandmaster Zhou, anong nangyayari? Napuno ng takot ang ika-11 prinsipe at agad na umungol. Silang dalawa ay nasa pinakasentro ng Purple Striped Black Leopard Pack, at pagkatapos nilang mawala ng kontrol dito, ang Purple Striped Black Leopard ay tumalon patungo sa kanila. Ang 11th Prince at Zilong ay napuno ng takot at gulat habang nakaharap ang buong Purple Striped Black Leopard Pack. Ang iba pang miyembro ng pangkat ng 11th Prince ay agad na pumunta sa kanyang tabi. Sinuntok ni Harper ang isang gintong kamao na naglalaman ng matinding kapangyarihan at pilit na pinaatres ang Purple Striped Black Leopard King, habang ang iba pang mga miyembro ay nagpalabas ng malakas na presyon at hinaranggan ang iba pang mga paparating na leopard. Your Highness, huwag kang mag-alala. Malapit ko nang mabawi ang kontrol ng Purple Striped Black Leopard King. Namula ang mukha ni Zilong habang sinubukan niya ang maraming paraan para maaliw at makipag-usap sa Purple Striped Black Leopard King. Grandmaster Zilong, mag-ingat ka. Bulalas ng nakatatandang kulay abo at itinulak ang isang palad na hamarang sa pag-atake ni Old Ying at ng kumpanya.
Elton, ako ang kalaban mo. Kinasuhan ni Harper si Elton. Habang nagkagulo ang koponan ng 11th Prince. Who? Isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ang kumalat sa likod ni Francis. Whoosh! Walang pakialam si Francis sa 11th Prince o sa Purple Striped Black Leopard Pack. Siya ay naging isang bolt ng Escarlate na kidlat at tumakbo patungo sa sky-shaking Golden Ape. Sagradong kidlat na ng ibabaw na katawan. Isang gininto ang asul na kidlat ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Francis habang sinisingil niya ang sky-shaking Golden Ape na parang maliit na bundok ng gintong kidlat. Alab ng Wind Lightning Eye. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumikinang ng lila at ginto habang ang malabong mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay kumikislap at naglalabas ng malakas na pag-alab. Boom! Isang bola ng half-transparent na purple and gold lightning flames na naglalaman ng destructive aura of God Tribulation Lightning ang sumabog sa ulo ng sky-shaking Golden Ape. Woo! Ang nasugatan ng sky-shaking Golden Ape ay umungal habang ang pag-atake ni Francis ay dumapo sa mukha nito. Ang Wind Lightning Eye Flame ni Francis ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at nasusunog ito sa buong katawan at kaluluwa nito. Bam! Sinuntok ni Francis ang sky-shaking Golden Ape sa mukha. Kasabay nito, ang isang Dark Heart Seal na nakadikit na sa kaliwang mata ni Francis ay tumatak sa kaibuturan ng kaluluwa ng sky-shaking Golden Ape. Ang prosesong ito ay napakabilis. Gumamit lang ito ng ilang paghinga. Anong ginagawa ng batang iyon? Haminin niya mag-isa ang sky-shaking Golden Ape. Nararamdaman ng koponan ng 11th Prince ang sitwasyon sa pagitan ni Francis at ng sky-shaking Golden Ape habang sila ay naglalaban. Paano siya napakalakas? Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Harper ay puno ng pagkabigla. Ramdam na ramdam niya ang lakas ng pisikal na katawan ni Francis kahit sa malayo. Nabaliw na ang brat na iyon. Tumalo ng puso ni Zilong nang makita niyang lumaban si Francis sa sky-shaking Golden Ape. Sa kanyang puso, si Francis ay isa lamang pagkukunwari ng isang halimaw na tamer, ngunit ang lakas paglaban na iyon ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang maliit na hari. Mula sa mga sigaw ng sky-shaking Golden Ape, masasabi niya kung gaano kalakas ang mga pag-atake ni Francis. 11th Prince, huwag magmadali. Ang Purple Striped Black Leopard King ay huminahon na. Gumamit si Zilong ng maraming lihim na pamamaraan ng pagpapaamo ng hayop para pakalmayan ang Purple Striped Black Leopard King, at sinubukan niyang dahan-daang makipag-usap dito. Ang Leopard Pack ay dahan-dahan ding huminahon, na agad na binabawasan ang pressure sa koponan ng 11th Prince. Nililigawan mo si kamatayan. Nabawi ni Zilong ang kontrol sa Purple Striped Black Leopard King, at napabuntong hininga siya habang nakatingin kay Old Ying at kasama niya habang naghahanda siyang idirekta ang Purple Striped Black Leopard King. Gayunpaman, sa susunod na sandali. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa likuran, at isang mabangis na aura ang nagpalamig sa ika-11 prinsipe at kasama. Woo! Ang sky-shaking Golden Ape ay umungal sa galit at tumalon sa 11th Prince at kasama. Ang katawan nito ay parang isang higanting bundok habang nadurog. Ano? Nagawa talaga nitong paamuin ang sky-shaking Golden Ape. Natigilan ang mga miyembro ng pangkat ng 11th Prince. May napakalakas at malakas na hayop na tamer. Paano ito posible? Iyan ay isang sky-shaking Golden Ape. Nakatayo lang roon si Zilong, at blanko ang kanyang isip. Sa ilang paghinga lang ng oras na ginamit niya upang aliwin ang Purple Striped Black Leopard King, matagumpay na napaamo ni Francis ang sky-shaking Golden Ape. Woo! Ang Purple Striped Black Leopard Pack na katatapos lang makontrol ni Zilong ay tumingin sa papalapit na malabundok na sky-shaking Golden Ape at nagsimulang humagulgol at tumakbo palayo. Boom! Dumaong ang sky-shaking Golden Ape sa harap ng koponan ng 11th Prince. Ang Wood of Wind Lightning ay umikot sa katawan nito habang si Francis ay nakatayo sa ibabaw nito at tinitingnan ang lahat. Ibigay mo ang lahat ng iyong Draconic Providence o kung hindi ay paalisin kita sa Imperial Tombs. Malamig ang boses ni Francis. Nanginig ang koponan ng 11th Prince, at walang lumaban sa sandaling ito.
Ang tatlong emperor na ninakawan ni Francis kanina ay nanginginig sa takot. Francis, ikaw. Ang ika-11 prinsipe ay nagalit, at isang kumikinang na matingkad na piraso ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Ika-11 prinsipe, maghintay. Agad siyang pinigilan ni Zilong. Ika-11 prinsipe, kahit na gumamit ka ng Draconic Providence para palakihin ang iyong lakas sa pakikipaglaban, magagawa rin ng 9th prince. Ang ika-11 prinsipe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin matapos marinig ang sinabi ni Zilong. Wala siyang magawa. Kuya 9th prince, mabuti. Galit na inihagis ng 11th prince ang kanyang pseudo-crown prince seal, at ibinigay ng iba pang miyembro ng team ng 11th prince ang kanilang dragon jades. Hindi pa rin sila nagsagawa ng paraan para mangalap ng Draconic Providence. Sa gitna ng Imperial Stones ay may 4 na malalaking lungsod na gawa sa metal, bawat isa ay nasa isa sa mga pangunahing direksyon. Sa loob ng mga lungsod ay may kakaibang metal na mga gusali, na bumubuo ng isang kagubatan ng metal. May mga tore ng orasan na umaabot sa langit, mga mahiwagang tore ng panghuhula, isang eleganteng fountain, at lahat ng uri ng iba pang mga gusali. Ang bawat lungsod ay may malaking bilang ng mga hayop sa harap ng mga pintuan. Sa oras na ito, sa harap ng mga pintuan ng katimugang lungsod, 2 hukbo ng mga hayop ang nakikipaglaban sa isa't isa. Ice wolves, flaming tigers, giant bears, at isang kawan ng mga ahas ay naroroon lahat at nagdudulot ng kaguluhan. Damit, ang lungsod ng 8th prince ay ang pinakamahina sa 4 na lungsod ngunit napakahirap ng talunin. Napaka-unfair. Bumili sila ng mga hayop mula sa Heaven's Legacy City. Ilang dosenang tao ang nakatayo sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod. 2 sa kanila ay mga hayop na tamer, at nagngangalit sila ng kanilang mga ngipin habang kinokontrol nila ang napakalaking bilang ng mga hayop na sumisingil sa metal-ikong lungsod. Hindi maganda, lumabas na ang mga miyembro ng Yu family. Siya si Trevor at Lester Yu. 2 figure ang lumitaw sa mga pader ng lungsod. Walang katulad na layunin sa labanan. Ang layunin ng pakikipaglaban na maaaring takutin ang mga Diyos at mga ghosts ay lumabas mula sa mga mata ni Trevor at Elder Lester. Si Elder Lester ay mula sa nakaraang henerasyon. Isang mahinang malamig na figure ang lumitaw sa likuran nilang dalawa, at ang hindi nakikitang layunin ng labanan ay naging sanhi ng pag-ikot ng hangin. Boom! Ang mga hayop sa harap ng lungsod ay nagsimulang humagulgol at umungol. Ang kanilang mga mata ay napuno ng pananabik, at naglabas sila ng walang limitasyong presyon. Ang lihim na pamamaraan ng Yu family ay epektibo kahit sa mga hayop. 961. Kuya 5th Prince, sa hitsura nito, tayong 2 lang ay hindi sapat. Bumantong hininga ang isang gwapong batang prinsipe. Kuya 12th Prince, tama ka. Dapat tayong umatras muna at hintayin ang pagdating ni Brother 2nd Prince. Ang 5th Prince ay may malungkot na ekspresyon at malamig na mga mata. Kung nakipagtambalan siya sa 12th Prince, dapat ay nagawa nilang talunin ang isang Heaven's Legacy City. Ang ika-12 prinsipe ay huling nirerango sa 10 kalahok na prinsipe. Ay napakabata, at wala siyang malapit sa kanya na gumawa ng anumang mga plano para sa kanya. Ang kasosyong tulad nito ay gagamitin lamang ng 5th Prince. Gayunpaman, hindi man lang sila nakalapit sa tarangkahan ng 8th Prince kahit na pinagsama nila ang kanilang mga lakas. Ang mga halimaw sa harap ng iba pang 3 pintuan ng lungsod ay labis silang natakot upang isipin pa ang pakikipaglaban. Gayunpaman, ang 8th Prince ay may mga miyembro ng Yu family sa kanyang koponan, at ang kanilang lihim na pamamaraan ay maaaring makabuluhang palakasin ang kanilang mga hayop. Kung hindi ginamit ng ika-8 prinsipe ang kanyang kayamanan para bumili ng isang grupo ng mga hayop mula sa Heaven's Legacy City. Nagalit ang ika-12 prinsipe, ngunit wala siyang magawa. Ang mga umaatake ay maaaring makipagtulungan sa isa't isa, ngunit ang mga tagapagtanggol ay may kanilang mga pakinabang din. Halimbawa, ang 8th Prince ay bumili ng isang grupo ng mga hayop mula sa Spiritual Pet Garden sa loob ng Heaven's Legacy City. Kung ang isa ay sapat na mayaman, maaari pa silang bumili ng mga sinaunang hayop na lumitaw lamang sa mga alamat.
Higit pa rito, nagpunta rin ang 8th Prince sa array tower at bumili ng mataas na ranggo na defensive array. Hanggat mayroong isang array master sa kanyang koponan na kumokontrol dito, madali siyang makakapagtanggol. Ito ang dahilan kung bakit, kahit na walang intensyon ang isang prinsipe na maging crown prince, makikisali pa rin sila gusto nilang masakop ang isang Heaven's Legacy City. Ang apat na Heaven's Legacy City sa gitna ng Imperial Tombs ay mula sa Heaven's Legacy era. Nagkaroon ng hindi mabilang na kapalaran dito. Hanggat kayang bayaran ng isa ang presyo, maaari pa silang makakuha ng isang 10,000 Ancient Races bloodline. Ang apat na Heaven's Legacy Cities ay nabihag ng ika-4, ika-7, ika-8, at ika-13 prinsipe. Sa apat na ito, ang ika-8 prinsipe ang pinakamahina. Ang kanilang kayamanan at kayamanan ay limitado. Hindi sila makakabili ng mga hayop ng walang katapusan. Malamig na bamulong ang 5th Prince. Gagamitin ng lahat ng eksperto na pumasok sa Heaven's Legacy City ang karamihan sa kanilang kayamanan para bilhin ang anumang kailangan nila tulad ng mga armas o cultivation resources. Maraming quasi-sacred lords ang lumahok sa paglilitis sa Crown Prince upang pumunta rito at bumili ng mga espiritual na table tasks na makakatulong sa kanila na makapasok sa Mystic Light Realm. Si Trevor ay nakatayo sa tuktok ng pader ng lungsod at tumingin sa paligid gamit ang kanyang itim na mga mata. Tuluyan niyang hindi pinansin ang 5th at 12th Prince habang nakatingin sa malayo. Hindi pa dumarating si Francis. Gusto ko ring makita kung gaano ka-Jose itong Francis. Medyo alam ni Lester ang sitwasyon sa pagitan nina Trevor at Francis. Higit pa rito, pinilit pa ni Francis si Bane, na nasa grupo ni Sacred Lord 100 Refined, na gamitin ang array sa kanyang Dragon Jade para makatakas. Francis. Nandito rin si Sacred Lord 100 Refined sa likod ng mga dingding, at nagbago ang kanyang ekspresyon matapos marinig silang nag-uusap. Kara-rating lang niya sa Heaven's Legacy City, at wala siyang sinabi sa iba tungkol sa bloodline ni Francis. Akala niya ay alam na ng Yu family ang tungkol dito. Sacred Lord 100 Refined, masyado mong minamaliit ang iyong mga kalaban. Baka kaya ka niloko ng isang hari. Biro ni Lester. Sinabi sa kanila ni Bane ang nangyari nang bumalik siya sa panig ng 8th Prince. Alam ninyong lahat na si Francis ay may bloodline ng Blood Devil Son, tama ba? Namula ang mukha ni Sacred Lord 100 Refined. Siyempre ginagawa namin. Malamig ang mga mata ni Lester. Parehong binantayan ng Tai at Yu families ang hilagang kanlurang hangganan laban sa mga hindi tao, at ang dalawang pamilya ay patuloy na nag-aaway sa isa't isa. Parang may nangyari sa pagitan ni Francis at ng Tonner family bago ang laban para sa mga posisyon. Gayunpaman, kahit na si Francis ay may bloodline na Blood Devil Son, hindi iyon dahilan para sa pagkabigo ng Sacred Lord 100 Refined. Ito ay hindi isang normal na bloodline ng Blood Devil Son. Bumaba ang tono ni Sacred Lord 100 Refined, at agad na nag-isip sina Lester at Trevor. Ang ekspresyon ni Lester ay biglang napalitan ng pagkagulat, at si Trevor ay naglabas ng isang surge of battle intent. Ito kaya ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Tila may naalala si Lester at iba ang kinikilos. Tulad ng inaasahan kay Francis. Ang mga mata ni Trevor ay kumikinang sa pananibik, at ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Hindi niya akalain na hindi sinasadyang makuha ni Francis ang perpektong Blood Devil Son bloodline ng Tonner family. Ang Tonner family ay kaaway ng Yu family. Dr. Lee, pagalingin mo kaagad ang mga hayop. Ang Sacred Lord 100 Refined ay hindi tumugon kay Lester. Mas nakatutok siya sa kasalukuyang laban. Ang pagsasama ng 5th Prince at 12th Prince ay naging dahilan ng paggastos nila ng maraming hayop. Kahit na ang Yu family ay may lihim na pamamaraan na maaaring magpalakas ng mga hayop, ang mga hayop na ito ay magiging mas mapapagod pagkatapos, at kailangan nila ng oras upang magpahinga. Masama kung biglang dumating ang team ng 9th Prince at atakihin ang Heaven's Legacy City na binabantayan ng 8th Prince sa ibabaw nito. Sino yan? Nandito na ang ikalawang prinsipe. Ang mga mata ni Sacred Lord 100 Refined ay kumislap sa gulat habang nakatingin sa malayo.
Ang 8th Prince at ang iba pang miyembro ng team sa loob ng mga metal na gusali ay nakatanggap ng mensahe ng Sacred Lord 100 Refined. Sa tapat ng metal-ikong mga pader ng lungsod, ang 5th at 12th Princes ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon. Kapatid na pangalawang prinsipe, sa wakas nandito ka na. Agad na pumunta sa unahan ang 5th Prince. Brother 2nd Prince, mga miyembro ng team mo. Nakita ng ikalabindalawang prinsipe na ang ikalawang prinsipe ay mayroon lamang 9 na tao sa kanyang pangkat. Ang mukha ng ikalawang prinsipe ay naging pangit, at ang nakagot na matanda sa kanyang pangkat ay nagpahayag ng bahagyang awkward na ekspresyon. Sinundan siya ng 2 nawawalang miyembro at namatay sa Black Wind Canyon Forbidden Ground. Naiintindihan ko kung ano ang gusto niyong dalawa, at hindi naman tayo pwedeng magsama. Panay ang ekspresyon ng ikalawang prinsipe. Oh! Ano pang requirements meron si Brother 2nd Prince? Pwede mo naman sabihin sa amin. Ang 5th at 12th Princes ay may bahagyang pangit na ekspresyon. Ang kabuuang lakas ng ikalawang prinsipe ay nirerango sa ikalima, at ang kanyang lakas labanan ay hindi maaaring baliwalain. Isa siyang mahalagang salik na maaaring magpasya sa mananalo. Sa makatuwid, ang pangalawang prinsipe ay may karapatang humiling ng isang bagay mula sa kanila. Hanggat hindi ito masyadong nakakaapekto sa kanila, maaari nilang tanggapin ito. Kung magsasama-sama tayo, umaasa ako na walang sino man sa atin ang aatake sa isa't isa bago matapos ang paglilitis sa Crown Prince. Ang hinihingi ng ikalawang prinsipe ay nagpasindak sa 2 pang prinsipe sa isang sandali. Agad nang umiti ang ikalabindalawang prinsipe. Oo naman. Ibinaba ng 5th Prince ang kanyang mga mata. Ang ikalabindalawang prinsipe ay huling nirerango sa 10 prinsipe, kaya syempre papayag siya. Ano ang posibleng gawin niya kahit na gusto niya? Halatang kinakausap siya ng ikalawang prinsipe. Maghahalinhinan kaming 3 sa pagpasok sa Heaven's Legacy City. Sinabi sa kanila ng ikalawang prinsipe kung paano nila hahatiin ang Heaven's Legacy City. Kailangang sumang-ayon ang ikalimang prinsipe sa huli. At least ito ay nangangahulugan na mayroon pa silang pagkakataong makapasok sa Heaven's Legacy City. Okay, magsisimula na tayong umatake pagkatapos gumaling ang mga hayop mo. Tiningnan ng ikalawang prinsipe ang mga hayop na nagpapahinga at ang 2 abalang doktor. Makalipas ang kalahating araw, nagsanib puwersa ang pangalawa, ikalima, at ikalabindalawang prinsipe at inatake ang Legacy City ng 8th Princess Heaven's Legacy. Nakontrol ng 3 halimaw na tamer ang halos 1,000 mabangis na hayop at pinatakbo sila patungo sa mga pader ng lungsod. Mahigit sa kalahati sa kanila ay pinaamo sa Imperial Tombs, at sila ay lubhang nakamamatay at mabangis. Agad na dehado ang mga hayop ng 8th Prince, at umatras sila sa gilid ng defensive array. Pumunta ka! Ang 3 prinsipe ay umungal, at ang mga miyembro ng labanan ng 3 pangkat ay umalangaw-ngaw. Sa sandaling ito, ang buong pangkat ng 8th Prince na may 11 tao ay naroroon sa mga pader ng lungsod. Magtatanggol lang kami. Panay ang tingin ng ika-8 prinsipe. Hindi siya nagmamadali. Bagamat may humigit kumulang 30 tao ang umaatake sa kanya at marami pa silang mga hayop, mayroon siyang 2 Sacred Lords at isang defensive array. Ang ika-8 prinsipe ay mayroon pa ring kalamangan sa pangkalahatan. Lester, alis na tayo. Ang Sacred Lord 100 Refined ay humakbang pasulong. Hayaan mong masaksihan ko ang daang diskarte sa labanan ng Sacred Lord 100 Refined. Lumutang si Lester habang umaagos mula sa kanyang katawan ang isang surge ng battle intent. Kasabay nito, sa gitna ng kagubatan. Boom! 2 sky-shaking golden apes ang nagsagupaan sa isa't isa. Ang iba pang mga miyembro ng koponan ng 9th Prince ay naglilinang sa gilid. Malaki ang natamo ng lahat pagkatapos makapasok sa Imperial Tombs. Halimbawa, nakakuha si Elton ng kumpletong mana, kabilang ang isang inheritance sacred weapon at secrets technique, ngunit kailangan niya ng panahon para ma-master ito. Alam ni Francis na oras na para sa mga beast tamers upang gumanap sa lalong madaling panahon, kaya nagsimula siyang maghanap sa kaalaman at mga tip at trick ng mga beast tamers sa kanyang isipan. Kinokontrol at sinanay din niya ang mga hayop sa loob ng kanyang little world.
Karamihan sa mga beast tamers ay personal na mahina, ngunit maaari silang magpakawala ng malakas na labanan kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang mga hayop. Hindi naging mahirap para sa kanila na gumamit ng grupo ng mga king beast para bitag ang ilang emperor. Ang pag-aalipin sa pinuno ng beast pack ng mag-isa ay nangangahulugan na hindi ko makontrol ng mabuti ang bawat halimaw. Naintindihan ni Francis. Kahit nabigyan niya ang pinuno ng pack ng isang order, ito ay tumagal ng oras para sa iba pang mga hayop sa pack upang mag-react at tumugon. Sa makatuwid, sinubukan ni Francis na gamitin ang 10,000 Divine Thoughts technique at pagsamahin ang kanyang mga iniisip sa katawan ng bawat halimaw. Sinubukan niya muna ito sa 100 hayop, 200, 300, 500. 500 hayop ang aking limitasyon. Bahagyang nakaramdam ng pagod si Francis. 500 hayop lamang ang kaya niyang kontrolin sa pamamaraang ito. Gayunpaman, ang 500 hayop na ito ay parang mga paa ni Francis. Maaari silang kumilos ayon sa gusto niya, at ang kanilang pagkakasala at depensa ay kapwa niya pinagpasyahan. Kung alam ng beast tamer kung paano gamitin ang mga ito ng matalino, ang 500 king beast ay maaaring bitag ng hindi bababa sa 10 emperor. Higit pa rito, ang lahat ng mga hayop ni Francis ay mula sa Imperial Tombs at may mas malakas na labanan kapangyarihan kaysa sa mga normal na hayop. Boom! Ang labanan sa pagitan ng dalawang sky-shaking golden ape sa wakas ay natapos na. Malinaw na nanalo ang sky-shaking golden ape ni Francis. Tumalon si Francis at inilagay ang isa pang sky-shaking golden ape sa Misty Spatial World habang itinatak ang kanyang Dark Heart Seal dito. Kulang pa ako ng 2 sky-shaking golden apes. Babalik ako kaagad. Tumingin si Francis sa iba pang miyembro. Si Elton, Darlene, at ang ika-9 na prinsipe ay nasa estado ng pag-unawa at hindi dapat istorbohin. Mabuti naman. Naniniwala si matandang Ying sa lakas ni Francis. Ang kanyang beast horde ay lubhang nakakatakot. Ang ika-9 na prinsipe at ang kumpanya ay nangangailangan ng isang magpoprotekta sa kanila, kaya't si Old Ying ay mananatili. Inilibot ng kaliwang mata ni Francis ang lugar, at iniwasan niya ang ilang beast pack habang patungo siya sa isang solong sky-shaking golden ape. Para saan mo ako sinusundan? Nagsalubong ang mga kilay ni Francis habang nakatingin kay Sarah sa likod niya. Francis, gusto kong itanong. Kailan mo papatayin? Agad na itinikom ni Francis ang kanyang bibig bago pa matapos magsalita si Sarah. Ikaw. Anong ginagawa mo? Namula ang mukha ni Sarah habang nagpupumiglas siya mula sa kamay ni Francis at sumigaw sa galit. Walang sino man sa opposite sex ang nakahawak sa kanyang mukha o bibig. Sinadya ba ni Francis na samantalahin siya? 962. Bagamat hindi masyadong naiintindihan ni Francis ang paglilitis sa Crown Prince, alam niyang magagamit ng mga prinsipe ang kanilang pseudo-Crown Prince Seal para kumonekta sa Grand Imperial Hall at umalis kasama ang lahat ng miyembro ng kanilang team. Naramdaman ni Francis na ang pseudo-Crown Prince Seal sa pag-aari ng Ninth Prince ay naglalaman ng mga komplikadong array at kakayahan. Nangangahulugan ito na ang Grand Imperial Hall ay may malakas na kontrol sa dimensyong ito. Lahat ng ginagawa natin dito ay maaaring nasa ilalim ng kontrol ng mga Imperial, sabi ni Francis sa pamamagitan ng spiritual sense. Nang marinig ito, agad na hinawakan ni Sarah ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at tumingin kay Francis ng may kahihiyan. Kung totoo ang sinabi ni Francis, baka ngayon lang niya napatay si Francis. Ang Great Gunlord Dynasty ay isang powerhouse na namuno sa 18 probinsya, kabilang ang Kang Ocean. Walang makapagbiro tungkol sa pagpatay sa isang prinsipe. Higit pa rito, ang ika-13 prinsipe ay ang prinsipe na pinakagusto ng kasalukuyang Sacred Emperor ngayon. Bumalik ka. Baka wala ng oras para magpahinga mamaya. Maglalaro si Sarah kapag sasalakayin nila ang lungsod. Hindi sinisi ni Francis si Sarah. Hindi niya akalain na ang paglilitis sa Crown Prince ay magiging isang larong ganito. Ang pagpatay sa ika-13 prinsipe ay halos imposible sa lugar na ito.
Si Sarah ay hindi masyadong interesado sa pagliliti sa Crown Prince at hindi rin masyadong alam ang tungkol dito, ngunit ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng isang alon ng talakayan sa loob ng Great Gan Imperial Palace. Ang dalawa ay nasa saklaw ng selyo ng Ninth Prince, at ang kanilang mga aksyon ay ipinakita sa screen sa labas ng mundo. Ano ang relasyon ni na Prinsesa Sarah at Francis? Nagawa ni Francis na dayain ang isang Imperial Princess. Bakit gusto ni Prinsesa Sarah si Francis? Maraming eksperto sa labas ng mundo ang natigilan. Kailangang malaman ng isa na, kahit na umalis na si Sarah sa Imperial Palace, isa pa rin siyang Imperial Princess at may hindi mabilang na mga tagahanga. Good. Mukhang may gusto na si Brat ngayon. Tuwang-tuwa ang tiyuhin ng ika-13 prinsipe at ang ilan sa mga puwersang sumusuporta sa ika-13 prinsipe. Nangangahulugan ito na hindi na nila kailangang isipin kung paano aalisin si Francis. Hanggat alam ni Angelica ang tungkol dito, tiyak na puputulan niya ang relasyon kay Francis ng mag-isa. Napakatalino ni Francis. Sa bulwagan ng Ninth Prince, ang matandang halimaw na si Shu ay napuno ng paghanga. Francis. Imposible iyon. Umiling si Queen Lee. Ang isang maliit na aksyon na ito ay walang mapatunayan. Bagamat ang mga aksyon ni na Francis at Sarah ay nagulat sa mga puwersa at eksperto sa labas ng mundo, mabilis itong kumalma. Ang mas inaalala nila ay ang lakas ni Francis. Ang lahat sa labas ng mundo ay nakakita ng labanan sa pagitan ni na Francis at Tai Lingyun sa mana. Ang pagkabigla ng makita ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son ay hindi mas mahina kaysa makita ang unparalleled heaven battle ng bloodline. Ang pinakamalakas na bloodline ng dalawang pamilya ay lumitaw sa parehong panahon. Ito ba ay nagbabadya ng isang bagay? Dahil sa lakas na ipinakita ni Francis, naging makulay din ang mga ekspresyon ng maraming puwersa. Halimbawa, ang Nine Darkness Palace, ang Tonner Family, ang Yu Family, at ang puwersa sa loob ng 8th Princess Hall. Bukod sa mga eksena ng pag-atake sa mga lungsod, maraming tao ang nagbigay pansin sa ika-9 na prinsipe. Pagkatapos ng lahat, nakita na nilang lahat ang proseso ng pagpapaamo ng pangkat ng Ninth Prince sa mga hayop. Naniniwala sila na ang paglitaw ng koponan ng Ninth Prince ay gagawing mas kawili-wili ang yugtong ito. Gayunpaman, maraming Grandmaster Beast Tamers ang naniniwala na kinokontrol lamang ni Francis ang mga pinuno ng Beast Pack at walang malakas na kontrol sa mga Beast Pack mismo. Hindi yun sapat laban sa mas matandang Grandmaster Beast Tamers. Sa sandaling ito, sa harap ng pader ng lungsod ng 8th Prince ay ang mga hayop at ang mga espesyalista sa labanan mula sa magkabilang panig. Ang 8th Prince ay umasa sa defensive array at maaaring protektahan ang kanyang koponan sa ngayon. Ang Sacred Lord 100 Refined at Lester ay parehong may matinding labanan kapangyarihan. Pinigilan nila ang isang Sacred Lord at ilang dosenang quasi-Sacred Lord. Ang Sacred Lord Lightning Tooth sa koponan ng 5th Prince ay napakalakas din para sa isang tao sa simula ng mga yugto ng Mystic Light Realm, ngunit hindi siya ang kalaban ni Lester. Damn, kung sanay ka na, lumabas ka at lumaban ka. Isang quasi-Sacred Lord mula sa team ng 5th Prince ang nanumpa. Ang mga miyembro ng koponan ng 8th Prince ay nakatayo lamang malapit sa mga gilid ng defensive array at binawasan ang lakas ng pag-atake ng kaaway. Kapag may oras silang natitira, paminsan-minsan ay papatayin nila ang mga hayop sa ibaba at bawasan ang pressure kay Bane. Sa kabilang banda, kailangan munang sirain ng mga attacker ang defensive array bago sila makapasok. Bane, wait. Focus ka lang sa defense. Bahagyang nag-aalala ang 8th Prince habang nakatingin sa pawisan na si Bane. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Bane ay may purple star eyes at naging mas mahusay pagkatapos na makapasok sa Heaven's Legacy City, kaharap niya ang 3 Beast Tamer. Halika, tumulong. Ang lakas panlaban ng Trevor na ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang normal na sagradong Panginoon. Ang dalawang quasi-Sacred Lords ay mas natulala ng mas matagal nilang nilabanan si Trevor. Si Trevor ay isa lamang Emperor at hindi man lang ganap na nagising ang unparalleled heaven battle ng bloodline, ngunit kaya pa rin niyang sugpuin silang dalawa. Nakakaibang little world. Dalawang Emperor na nakakita sa munting mundo ng yelo at apoy ni Cedric ay nagulat.
Dahil ang kapangyarihan ng Little Worlds ay mahigpit na pinigilan sa Imperial Tombs, halos walang gumamit sa kanila. Halika! Si Cedric ay napuno ng hangarin sa labanan. Ang kanyang munting mundo ng yelo at apoy ay nabuo lamang bago pumasok sa Imperial Tombs. Pagkatapos ay sinimulan niya itong gawing perpekto pagkatapos makapasok sa Imperial Tombs, kaya medyo inangkop ito sa dimensyong ito. Brother Second Prince, hindi maganda ang sitwasyon. Nagsalubong ang mga kilay ng Fifth Prince habang nakatingin sa labanan. Bagamat tila sila ay nagkaroon ng kalamangan, sila ay talagang hindi. Ang lakas ng lahat sa pangkat ng 8th Prince ay naging mas malakas pagkatapos makapasok sa Heaven's Legacy City. Ang mga mata ng ikalawang prinsipe ay kumikinang habang nakatingin sa mga ekspertong nakikipaglaban sa himpapawid. Ang mga miyembro ng pangkat ng 8th Prince ay mas malakas at may mas potensyal. Paano kung mag-away din tayo? Ang ikalabindalawang prinsipe ay may naiinip na ekspresyon, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Maaaring gamitin ng mga prinsipe ang Draconic Providence upang madagdagan ang kanilang lakas sa labanan. Kung nagsimulang mag-away ang tatlong prinsipe, maaaring bumalik ang tubig. Maghintay ka muna saglit. Tumayo ang ikalawang prinsipe habang nasa likod ang kanyang mga kamay. May ilang oras pa bago natapos ang yugto ng pag-atake sa lungsod. Hindi nila magagamit ang kanilang Draconic Providence ng padalos-dalos. Nagpa siya ang tatlong prinsipe na umatras pagkatapos ng kalahating araw. Wala silang magagawa laban sa ikawalong prinsipe na nagpa siya na bantayan na lamang ang lungsod. Pinag-usapan ng tatlong prinsipe at ng kanilang mga miyembro ng pangkat kung ano ang gagawin sa likod ng isang higanting bato. Ang kritikal na punto ay ang defensive array. Ang defensive array ng 8th Prince ay binili mula sa Array Tower. Masyadong malakas. Mayroon lang kaming isang Array Master. Hindi namin ito kayang harapin. Natagpuan ng lahat ang kritikal na punto ng labanang ito. Sa sandaling ito, 4 na figure ang lumipad. Isang maapoy na mainit na aura ang bumaba bago pumasok sa Heaven's Legacy City sa silangang direksyon. Iyon ay isang grupo mula sa koponan ng 4th Prince. Ito ang grupo na pinamumunuan ng Sacred Lord Yunwo. Napabuntong hininga ang lahat matapos ang sorpresa. Bagamat ang lungsod na nabihag ng ika-4 na prinsipe ay may 2 grupo lamang na nagbabantay dito, walang nang ahas na salakayin sila. Pagkatapos ay gumawa ng isa pang plano ang 3 prinsipe. Gagamitin nila ang uri ng depensa at uri ng kapangyarihan ng mga hayop upang gugulin ang enerhiya ng defensive array. Pagkatapos lamang ay magagawa ng Array Master na sirain ang array. Pagkatapos ay ipinadala ng 3 prinsipe ang kanilang mga Beast Tamers at ilang mga miyembro ng labanan sa mga lugar na puno ng mga uri ng depensa at uri ng kapangyarihan ng mga hayop upang mapaamo ang ilan. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang isa pang grupo ng mga tao sa 4 na Heaven's Legacy Cities, ngunit hindi sila pinalabas ng 3 prinsipe. Ang 4 na Legacy Cities ng langit. Si Elton ay labis na nasasabik. Mula sa hitsura nito, tanging ang panig ng 8th Prince ang lumaban hanggang ngayon, tumingin si Old Ying at sinabi. Era of the Heavens Legacy Race. Bahagyang nagbago ang malamig na ekspresyon ni Darlene. Ito ay talagang isang Heavens Legacy City. Ang saya at pagkagulat ay sumilay sa mga mata ni Francis. Bumalik sa 18 Corners Pirate Sacred Land, nakapasok si Francis sa nakatagong Heavens Legacy City sa ilalim ng karagatan. Ginastos na ni Francis ang lahat ng kanyang kayamanan noon ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Hindi niya inaasahan na makakakita muli ng Heaven's Legacy City. Hindi mapigilan ni Francis na ipakita ang isang mahinang ngiti. Malamang marami siyang mabibili sa yaman niya ngayon. Ika-9 na prinsipe. Nagsimulang mag-isip ang ikalawang prinsipe habang nakatingin sa ika-9 na prinsipe. Ikalawang prinsipe, tayong 3 ay sapat na upang ibagsak ang Heaven's Legacy City, agad na sabi ng ika-5 prinsipe. Alam niyang pinag-iisipan ng ikalawang prinsipe kung makikipagtambalan ba o hindi sa ika-9 na prinsipe. Francis. Si Ruyan at 3 iba pang miyembro mula sa koponan ng 5th Prince ay tumawag. Kasabay nito, isang elder na nakaputi at 3 iba pang miyembro mula sa pangkat ng 12th Prince ay sumigaw din sa pangalan ni Francis sa pagkadismaya.
Si Francis, Old Ying, at Jingkai ay hindi namatay. Ang nakagot na matanda at isa pang miyembro mula sa pangkat ng ikalawang prinsipe ay nakaramdam ng hindi makapaniwala. Ang lahat ng mga grupo na pumasok sa Blackwind Canyon ay nawala ng ilang miyembro, ngunit ang grupo ni Francis ay nakaligtas lahat. Ruyan, ano ito? Tanong ng Fifth Prince. Kamahalan, nakilala namin si Francis sa Imperial Sky Inheritance pagkatapos na palayasin ng Sacred Lord 100 Refine, at kinulit niya kami para sa isang Dragon Jade. Namula ang mukha ni Ruyan sa kahihiyan. Nang marinig iyon, nagalit ang lahat sa team ng Fifth Prince na hindi pa nakakaalam. Ilang divine senses ang nascan mula sa 4 na Heaven's Legacy cities. Francis. Lumipad si Trevor sa tuktok ng pader ng lungsod habang lumalabas sa kanyang mga mata ang layunin ng labanan. Trevor, bumalik ka. Ang boses ni Lester ay narinig sa isipan ni Trevor. Nag-alinlangan sandali si Trevor bago huminto sa pader ng lungsod. Alam niyang hindi masyadong maganda ang sitwasyon ng 8th Prince, kaya hindi siya basta-basta makakaalis sa Heaven's Legacy City. Kung atakihin tayo ng ika-9 na prinsipe, ipaubaya sa akin si Francis, biglang sabi ni Trevor. Ang ika-8 prinsipe at ang iba pang mga miyembro ay tumigil saglit. Kahit papaano ay naramdaman nila na gusto ni Trevor na salakayin sila ng ika-9 na prinsipe. Bumagal ang takbo ng team ng 9th Prince. Kuya Ying, sino ang dapat nating atakihin? Tanong ni Elton at tumingin sa lungsod ng 8th Prince. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang ika-8 prinsipe ay nakaharap na sa 3 prinsipe at nasa pinakamapanganib. Walang mga palatandaan ng labanan sa iba pang 3 Heaven's Legacy cities, kaya lahat ng kanilang lakas ay ganap na napanatili. Jason, Francis, ano sa palagay mo? Tanong ni matandang Ying matapos mag-isip sandali. Ipinikit ni Jason ang kanyang mga mata at nagsimulang magkalkula habang si Francis ay nagsimulang mag-isip din. Ang ika-7 prinsipe, sabay na sabi ni na Francis at Jason. 963. Tumigil sandali si Francis bago tumingin kay Jason. Ang dahilan kung bakit sinabi niyang gusto niyang salakayin ang 7th Prince ay dahil medyo marami siyang kakilala sa team ng 8th Prince, at kahit na hindi sila eksaktong magkaibigan, hindi rin talaga sila magkaaway. Ang isa pang dahilan ay, sa Blackwind Canyon, ang grupo ni Hylan ay nawala ng 2 miyembro, kabilang ang Array Master William. Si Hylan ay mula sa pangkat ng 7th Prince, kaya ang kanilang kabuuang lakas ay hindi kasing taas ng 8th Prince. Sa kabuuan, gustong atakihin ni Francis ang 7th Prince dahil sa mga personal na dahilan. Kaya bakit pinili din ni Jason ang 7th Prince? Ang iba ay lahat ay tumingin kay Francis at Jason na nagtataka. Bakit? Tanong ni Elton. Nagtataka siya kung bakit pareho ang sinabi ni na Francis at Jason. Ang ika-8 prinsipe ay dapat ang mas lohikal na pagpipilian. Kung tama ang aking mga hula, ang kabuoang lakas ng 8th Prince ay bahagyang mas malakas kaysa sa 7th Prince. Kahit na nagawa nating sakupin ang kanyang Heaven's Legacy City, kailangan nating mag-ingat kung sakaling gusto nilang bawiin ito, sabi ni Old Ying pagkatapos ng ilang pag-iisip. Siya ay orihinal na nagpaplano na salakayin din ang 8th Princess Heaven's Legacy City, ngunit malamang na may ilang dahilan para sina Francis at Jason na atakihin ang 7th Prince sa halip. Higit pa rito, nilinang ni Jason ang daw ng buhay at isang dalubhasa sa panghuhula. Maaaring nahulaan niya ang ilang partikular na mahalagang impormasyon. Talaga. Magiliw na tumanggaw si Darlene sa kanyang ulo. Ang 3 tao sa kanilang grupo na may pinakamalakas na kapangyarihan ay nagpasya na salakayin ang 7th Prince. Lahat ng iba ay natural na magsisimulang maniwala sa kanila. Sa likod ng higanteng bato kung saan nagtipon ang 3 pang prinsipe. Papunta sila sa Heaven's Legacy City sa kanluran. Bulalas ng isang emperador. Ano? Sasalakayin nila ang 7th Prince. Paano iyon? Ang ika-9 na prinsipe ay nasa ika-7 na ranggo. Paano siya magiging kalaban ng ika-7 prinsipe? Ang lakas ng ika-7 prinsipe ay nasa ika-3 pwesto. Nililigawan nila si kamatayan. Maraming mga eksperto na kabilang sa 3 prinsipe ang nangungutya at nagulat.
Siguro dahil nakita ng ika-9 na prinsipe na kaming tatlo ay pinagsama-sama. Kahit na dumating siya upang salakayin ang ika-8 prinsipe, wala siyang mapapala rito. Hehe, oo nga. Sapat na ang puwersa natin para pabagsakin ang 8th prince. Agad na naisip ng lahat ang dahilan. Hehe, at least alam nila ang lugar nila. Ang 5th prince ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sa neutral at matatag na ugali ng ika-2 prinsipe, malamang na iimbitahan niya ang ika-9 na prinsipe sa kanilang party. Sa ngayon, nagpa siya ang 3 prinsipe na hatiin ang mga kita ng Heaven's Legacy City sa 3 bahagi. Halatang ayaw ng 5th prince na sumali ang 9th prince at hatiin pa ang kita. Sa itaas ng City Hall kung saan matatagpuan ang 8th prince, ang lahat ng miyembro ng team ng 8th prince ay nagulat na mga ekspresyon habang nakatingin sila sa 9th prince at lumilipad ang kumpanya patungo sa Heaven's Legacy City sa kanluran. Bakit sila? Noong una ay inakala nila na ang ika-9 na prinsipe ay sasama sa ika-2 prinsipe at sasalakayin din sila. Kung nangyari iyon, hindi nila mapoprotektahan ang Heaven's Legacy City kahit gaano pa sila kalakas. Ang Sacred Lord 100 Refined at ang 2 henyo ng Briggs family ay naguguluhan din. Francis. Bahagyang nadismaya si Trevor, at tumingin siya sa mga nasa likuran niya bago nagsalita sa seryosong tono, dapat ay dahil natalo na kayong lahat kay Francis, kaya pakiramdam niya ay wala nang saysay ang pag-atake sa Heaven's Legacy City na ito. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng 8th Prince, Cedric, Sacred Lord 100 Refined, at ang mga henyo ng Briggs family ay tumigas. Nagsimulang umawang ang kanilang mga bibig, ngunit wala silang sinabi ito ay totoo. Ang lakas ni Francis ay malalim na nakatatak sa kanilang mga puso, lalo na sa ika-8 prinsipe. Ang 8th Prince ay puno ng panghihinayang mula noong una niyang nakilala si Francis. Si Francis ay nagkaroon ng malaking tagumpay sa Divine Illusion Dimension, at mayroon pa siyang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Kung pinananatili lang niya ang isang magandang relasyon kay Francis, marahil si Francis ang isa sa kanyang pinakamalaking katulong ngayon. Sa sandaling ito, sa Heaven's Legacy City na matatagpuan sa kanluran. Ika-7 prinsipe, dumating na ang pangkat ng ika-9 na prinsipe, malumanay na sabi ng isang scholar na may makinis na mukha. Hehe. Hindi niya alam kung gaano kataas ang heaven o kung gaano kakapal ang earth. Nagsalita ang isang payat na matanda na may matatalas na mata na tila nakikita ang lahat. Sa tabi ng matanda ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpapalabas ng hindi nakikitang layunin ng sword mula sa kanyang mga mata. Ang dalawang ito ay mga eksperto ng Tao of the Sword mula sa numero 1 sword sect sa Great Gunlord Dynasty ang Sky Sword Pavilion. Kamahalan, si Francis ay hindi simple, sabi ni Hylan sa mababang tono. Kahit gaano siya katangi, isa lang siyang Void God Realm King. At saka, ang kanyang status bilang Beast Tamer ang pinakamahalaga sa yugtong ito. Puno ng paghamak ang mga mata ng ika-7 prinsipe. Wala siyang pakialam sa sinabi ni Hylan. Kung ang pinagsamang puwersa ng pangalawa at ika-5 prinsipe ang umatake sa kanya, kailangan niyang mag-alala. Gayunpaman, ito ay ang maliit na ika-9 na prinsipe sa kanyang sarili. Hindi niya ito isinapuso. Totoo iyon. Tumango si Hylan. Bumalik sa Blackwind Canyon, ang nakakatakot na kakayahan ni Francis ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya, ngunit ang mga Beast Tamers ang pinakamahalagang papel sa pag-atake sa mga lungsod. Si Francis ay napakabata pa. Gaano man siya kalakas, gaano siya kahusay sa pagpapaamo ng hayop. Hylan, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang makalapit ang kanyang espiritual na alagang hayop sa Heaven's Legacy City na ito. Hindi mo kailangang matakot ng ganoon, di ba? Isang nakatatandang kulay abo ang may kumpiyansang ngiti. Bahagyang naging pangit ang ekspresyon ni Hylan, ngunit wala siyang sinabi. 2 tao sa grupo na pinamunuan niya sa Blackwind Canyon ang namatay, kasama si Array Master William. Siya at ang isa pang quasi-sacred lord ay kailangang gumamit ng array sa kanilang Dragon Jades para bumalik sa panig ng 7th Prince. Sila ay nagkaroon ng mabigat na pagkatalo, at siya ay nawala ang lahat ng mukha. Sa makatuwid, si Hylan ay nawala ng karapatang magsalita sa pangkat ng 7th Prince.
Aasa tayo kay Grandmaster Beast Tamer Lawrence, nakangiting sabi ng 7th Prince. Dahan daw ang lumabas si Lawrence mula sa isang gusali at lumipad sa tuktok ng pader ng lungsod, pagkatapos ay mapaglarong tumingin sa papalapit na koponan ng 9th Prince. Ilang daang mabangis na hayop sa harap ng mga pader ng lungsod ang agad na nagmulat ng kanilang mga mata, at isang surge ng nakakatakot na mabangis na aura ang bumaril sa hangin. Inihanda niya ang karamihan sa mga ito sa zona ng kontinente. Ang iba ay mga bihirang hayop na pinaamon niya sa Imperial Tombs. Dahil wala pang dumating para sa lakayin ang 7th Prince, hindi pa siya nakabili ng kahit anong hayop mula sa Spiritual Pet Garden. Halika! Tingnan ko kung gaano kagaling. Inilibot ng mga mata ni Lawrence ang grupo at sa wakas ay huminto kay Francis. Bagamat narinig niya ang tungkol sa Cloud Silkworm Saint Butterfly na taglay ni Francis, ang isang espiritual na alagang hayop ay hindi makakaapekto sa tubig sa isang labanan sa pagitan ng mga sangkawan ng hayop. Bukod dito, maraming paraan ang magagamit niya para pangalagaan ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Tumingin din kay Francis ang mga miyembro ng team ng 9th Prince. Ang mga kakayahan ni Francis sa pagpapaamo ng hayop ay nagulat sa kanila, ngunit hindi nila alam kung gaano siya kahusay sa aktual na pagkontrol sa kanila. Gayunpaman, dahil si Francis ang nagmumungkahi na salakayin ang ikapitong prinsipe, naniniwala sila na mayroon siyang kaunting kasanayan. Higit pa rito, ang bilang ng mga hayop na madali niyang nalampasan ang bilang ng mga hayop sa harap ng tarangkahan ng 7th Prince. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit naglakas loob ang 9th Prince na sumalakay. Lumakad pasulong si Francis at iwinagayway ang kanyang braso, at agad na lumitaw ang karagatan ng mga hayop. Makamandag na alakdan, windwolves, at 2 sky-shaking golden apes. Binigyan mo ako ng surpresa. Tumawa si Lawrence. Masasabi niyang ang 2 beast pack ay mula sa Imperial Tombs. Batay sa katotohanan na pinaamo niya ang 2 buong beast packs, tila nag-effort ang team ng 9th Prince. Gayunpaman, magiging isang panaginip kung gusto nilang talunin ang 7th Prince sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa 2 beast pack na ito at sa 2 sky-shaking golden apes. Una, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa mga numero. Pangalawa, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga beast tamers. Si Francis ay hindi nag-abala kay Lawrence. Isang malabong gininto ang kislap ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Kasabay nito, sinimulan niyang i-circulate ang 10,000 Divine Thoughts technique sa ilalim ng kanyang kaluluwa, at ilang daang pag-iisip ang sumanib sa katawan ng bawat halimaw. Ang isip ni Francis ay ganap na nakatuon sa mga hayop na ito. Para bang ang mga halimaw na ito ay sarili niyang mga paa. Napakalakas ng soul intent. Naramdaman ni Lawrence na malapit nang umatake si Francis. Ang soul intent na kasalukuyang ipinapakita ni Francis ay katumbas ng kanyang sarili. Dahil dito, naging maingat si Lawrence. Ang mga hayop sa harap ng pader ng lungsod ay nagsimulang mag-ayos. Sisingilan. Utos ni Francis. Ang 2 sky-shaking golden apes ang unang nanangil. Boom! Boom! Kahit na ang 2 sky-shaking golden apes ay napakalaki, sila ay maliksi. Para silang mga gintong bundok habang sila ay naduraj pasulong. Ang mga windwolves at ang makamandag na alakdan ay sumunod na malapit sa kanilang likuran. Mountain Giants, charge! Naunawaan ni Lawrence ang sky-shaking golden apes ng lubos. Tanging ang Mountain Giants, na dalubhasa sa pagtatanggol, ang maihahambing sa kanila. Bam! 4 na higanti ang nagsagupaan. Atakihin ang mga kahinaan. Inikot ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nagbuhos ng higit pang mga iniisip sa sky-shaking golden ape. Kinokontrol niya ang isa sa sky-shaking golden apes at ginawa itong patuloy na inatake ang isa sa kanang paa ng Mountain Giant. Ang isa pang sky-shaking golden ape ay paulit-ulit na umatake sa balikat ng isa pang Mountain Giant. Paano ito posible? Paano malalaman ng sky-shaking golden apes ni Francis ang mga kahinaan ng aking Mountain Giants? Natigilan si Lawrence. Ang Mountain Giants ay nakipag-away sa kanya sa loob ng maraming taon, kaya sila ay may mga tinatagong pinsala.
Gayunpaman, paano magiging matalino ang mga hayop ni Francis? Higit pa rito, ang estilo ng dalawang sky-shaking golden apes na ito ay tuloy-tuloy, at mayroon pa silang mga bakas ng paggamit ng mga diskarteng mababa ang antas. Naghinala pa si Lawrence na kinuha ng ilang hari o emperor ang mga katawan ng sky-shaking golden apes na ito. Ang kanilang estilo at instinct sa labanan ay kapareho ng isang tao. Agad na napaatras ang dalawang mountain giants. Black Fur Giant Bears, tulungan mo sila. Medyo pangit ang ekspresyon ni Grandmaster Lawrence. Ang mga unang hayop na pinadala niya ay madaling natalo ng sky-shaking golden apes ni Francis. Huhu! Dalawang itim na balahibo na oso na mas maliksi kaysa sa mountain giants ang sumugod at nilaslas ang kanilang mga itim na paa pababa. Ang mga paa na ito ay sinundan ng hindi mabilang na matalas na bugzo ng hangin. Umalis. Si Francis ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at ginawa ang sky-shaking golden apes na umatras ng ilang hakbang at umiwas sa gilid. Ang mga pag-atake ng paa ng Black Fur Giant Bears na kiskisan ng balahibo ng sky-shaking golden apes. Paano ito posible? Halos lumuwa si Lawrence ng isang subo ng dugo. Ang dalawang sky-shaking golden apes na ito ay tiyak na may tunay na sentimiento para sa kanila na makaiwas sa mga pag-ataking iyon ng napakabilis. Ang mga normal na hayop ay hindi maaaring kumilos ng ganito. Ang koponan ng Ninth Prince ay natarante rin. Nang mahuli nila ang dalawang halimaw na ito, sila ay lubhang pipi at alam lamang kung paano umatake ng mabangis. Ito ang sky-shaking golden apes na nakuha natin. Hinawakan ni Elton ang kanyang ulo sa gulat. Marahil ay binigyan sila ni Francis ng kakaibang pagsasanay. Si Darlene ay may matigas na ekspresyon. Ang dalawang halimaw na ito ay tila may sariling katalinuhan at alam pa ang ilang mga diskarte sa pakikipaglaban. 964. Okay na ba ang mata ko? Lubos na natalo ng mga hayop ni Francis ang mga hayop ni Lawrence. Paano ito posible? Ganyan ba talaga kalakas ang mga beast taming skills ni Francis? Ang pinagsamang puwersa ng 5th, 12th, at 2nd Princess ay napabulala sa gulat habang ginagamit nila ang kanilang divine senses upang makita kung ano ang nangyayari. Ito ay hindi posible. Ang ika-5 prinsipe ay nagpakalat ng sarili niyang divine sense at nakakita ng isang bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Ang ika-2 prinsipe at ang ika-12 prinsipe ay may mga solemn na ekspresyon, at nagsisi sila sa hindi pag-imbite sa ika-9 na prinsipe. Kung mayroon sila, maaaring nakuha na nila ang Legacy City ng 8th Princess Heaven's Legacy City ngayon. Bukod sa 3 prinsipe sa labas, ang ibang mga eksperto sa loob ng Heaven's Legacy City ay nanunood din sa nangyayari sa gilid ng 7th Prince. Gaya ng naisip ko. Ang ika-8 prinsipe ay nagbigay ng walang magawang ngiti. Ang pagpapakita ni Francis ay muling nagulat sa lahat. Ito ay hindi posible. Berde ang mukha ni Bane. Ang dahilan kung bakit siya pinilit na tumakas ni Francis ay dahil siya ay isang hayop na tamer, kaya ang kanyang individual na lakas sa pakikipaglaban ay napakahina. Kapag may nakalapit sa kanya, wala na siyang magagawa. Gayunpaman, ang kakayahan ni Francis sa pag-amo ng hayop ay nalampasan din siya. Ang 7th Prince at ang kanyang mga miyembro sa loob ng Western Heaven's Legacy City ay natigilan sandali, ngunit wala silang sinabi. Ang bawat isa ay may tame time na mga ekspresyon habang sinisiyasat nilang mabuti ang labanan. Sa sandaling ito, kumalma na si Grandmaster Beast Tamer Lawrence. Siguro yung brat na yon. Natagpuan ni Lawrence kung ano ang problema. Mula nang magsimula ang laban, nakatayo lang si Francis doon, at hindi man lang siya nagsasalita. Tiyak na gumagamit siya ng ilang uri ng lihim na pamamaraan para direktang kontrolin ang dalawang sky-shaking golden apes. Ito ang dahilan kung bakit magkaiba ang kilos ng dalawang halimaw, na para bang sila ay tao. Hindi ako naniniwala na makokontrol mo ang lahat ng iyong mga hayop sa parehong antas. Malamig na tumawa si Lawrence. Narinig na niya ang tungkol sa mga lihim na pamamaraan noon, at ang mga ito ay nagtrabaho lamang sa isang maliit na bilang ng mga hayop. Ikinaway ni Lawrence ang kanyang mga braso at ikinalat ang kanyang kamalayan sa buong larangan ng digmaan. Ang koponan ng isa, ang koponan ng dalawa palibutan ang sky-shaking golden apes mula sa magkabilang panig.
Ang mga koponan na 8, 9, at 10 maghanda upang harangan ang karga ng makamandag na alakdan at windwolves. Napetsahan ng COM. Ang mga profesional na beast tamers ay naglalagay ng mga katulad na hayop sa mga koponan upang mas makontrol ang mga ito. Ngumiti si Francis. Ito ay tulad ng isang laro ng chess, at mabilis niyang inilipat ang kanyang mga piraso. Agad na hinaranggan ng isang bahagi ng windwolves ang mga hayop na tutulong sa mountain giants. Kasabay nito, ang mga makamandag na alakdan ay dumagsa sa mga pader ng lungsod at nakipagsagupaan laban sa mga hayop ni Lawrence. Ang bilis ng mga reaksyon. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Lawrence. Sa sandaling ibinigay niya ang kanyang mga utos, sinagot ni Francis ang kanyang sariling mga hayop. Ang koponan ng Ninth Prince na nakatayo sa likod ni Francis ay may masayang ngiti sa kanilang mga mukha habang pinapanood nila ang laban. Si Francis ay mas malakas kaysa kay Lawrence. Alam ni Elton ang tungkol sa katanyagan ni Grandmaster Beast Tamer Lawrence sa Great Gunlord Dynasty. Sa orihinal, ang inaasahan lang niya ay ang maging kapantay ni Francis si Lawrence. Bakit hindi agad naalisin ni Francis ang lahat ng kanyang mga hayop? Bahagyang natarante si Darlene. Alam nilang lahat kung gaano karaming mga hayop ang mayroon si Francis. Hindi na niya kailangan pang kontrolin silang lahat. Magagawa niyang matabyunan ang gate ng lungsod ng 7th Prince na may mga numero lamang. Maaaring pinapanatili niya ang kanyang lakas upang magamit ito bilang isang sorpresa mamaya. Nag-isip sandali ang matandang Ying bago sinabi ang naisip niya. Bagamat mayroon silang kalamangan sa bilang, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga miyembro ng labanan ay masyadong malaki. Ang puwang na ito ay maaari lamang paikliin sa pamamagitan ng mga hayop. Sa makatuwid, kung nagawang talunin ni Francis si Lawrence ngayon, ang natitirang mga hayop ay maaaring gamitin upang pangasiwaan ang mga nasasakupan ng 7th Prince. Nang marinig ang pagsusuri ni Old Ying, tumango ang lahat. Hindi maaaring baliwalain ang mga miyembro ng koponan ng 7th Prince. Kinailangan nilang bigyang pansin lalo na ang dalawang eksperto sa sword daw mula sa Sky Sword Pavilion at isang Sacred Lord na dalubhasa sa Dao of the Soul. Bukod sa kanila, nandoon din ang walang katulad na kababalaghan na si Hylan mula sa Jiang family. Ang mga natitirang quasi-Sacred Lords ay mga dalubhasa rin na matagal nang sikat. Gayunpaman, walang nakakaalam na si Francis ay masayang naglalaro sa paligid ngayon. Pakiramdam niya ay maganda ang pakiramdam ng pagkontrol sa buong sitwasyon mula sa likuran, at nakatulong ito sa kanya na linangin ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang bilang ng mga hayop na kinokontrol ni Francis ngayon ay eksaktong 500. Kahit na si Lawrence ay kumokontrol sa 700, si Francis ang may kalamangan. Dammit, ano ang nangyayari? Ang mga hayop ni Francis ay laging nagagawang umatake sa mga kahinaan ng aking pormasayon. Nagsimulang makaramdam ng pagod si Lawrence. Masyadong mabilis ang mga reaksyon ng mga hayop ni Francis. Siya ay palaging nasa depensibo at kailangang magbantay laban sa mga hayop ni Francis. Ikinaway ni Francis ang kanyang braso, at lumitaw ang 50 Nightwolves. Kasabay nito, 50 pag-iisip ang sumanib sa kanilang mga katawan. Ang 50 Nightwolves na ito ay pumasok sa labanan. Malaki ang pagkakaiba sa kung paano kinokontrol ni na Francis at Lawrence ang kanilang mga hayop. Inutusan lang ni Lawrence ang mga hayop sa paligid habang si Francis ay personal na pumapasok sa labanan. Ang bawat hayop sa larangan ng digmaan ay naglalaman ng bahagi ng kanyang kamalayan, na para bang isa sila sa kanyang mga doppelganger. Ano? Marami pa siyang halimaw. Natigilan si Lawrence, at agad niyang itinoon ang kanyang mga hayop at tumutok sa depensa. Sa isang metal na gusali sa likod ng Lawrence. Sinabi ko sa iyo na si Francis ay hindi simple. Sa wakas ay masasabi na ito ni Hylan ng may puffed out na dibdib. Binalaan na niya sila noon pa man, ngunit hindi inilagay ni Grandmaster Beast Tamer Lawrence si Francis sa kanyang mga mata at ngayon ay nasa ganoong kalagayan. Dapat ba tayong pumunta sa spiritual pet garden at bumili ng ilang makapangyarihang hayop? Nagsimulang magpanik ang 7th Prince. Masasabi niyang napakalakas ng kontrol ni Francis sa kanyang mga hayop. Kamahalan, hindi na kailangan.
Hindi mahalaga kung gaano karaming mga hayop ang ibibigay natin kay Lawrence. Ang pangunahing punto ay kung paano sila makokontrol. Maliban kung tayo ay bumili ng ilang Sacred Lord level beasts, si Lawrence ay hindi magiging kakampi ni Francis. Nagningning ang mga mata ng scholar nang maramdaman niya ang labanan sa labas ng lungsod. Tiningnan niya ang bawat detalye ng labanan at sinuri niya na may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga kasanayan sa pagpapaamo ng hayop ni Lawrence at ni Francis. Kung bibigyan nila si Lawrence ng mas maraming hayop at hindi niya ito makontrol ng maayos, magdudulot lamang ito ng mas maraming kaguluhan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Apurahang tanong ng ikapitong prinsipe. Kung magpapatuloy ito, mawawalan tayo ng isang grupo ng ating mga hayop. Dapat tayong maningil. Sinabi sa kanila ng scholar ang kanyang plano, at naging mapagpasyahan ang kanyang tono. Ang dalawang eksperto sa sword daw ay agad na nagmulat ng kanilang mga mata, at lumitaw ang isang hindi nakikitang sinag ng sword intent na nagpalamig sa puso ng lahat. Totoo iyan. How dare a team without any sacred lords try to attack us? Isang payat na lalaki ang tumayo at naglabas ng madilim at malamig na aura. Nang maramdaman ng dalawang katabi ang aura na ito, nanginig ang kanilang mga kaluluwa. Bukod sa dalawang quasi-sacred lords na namatay kanina at Grandmaster Beast Tamer Lawrence, ang 7th Prince ay mayroon pa ring scholar, dalawang sacred lords, at tatlong quasi-sacred lords sa kanyang team. Ano ang mayroon ng ikasyam na prinsipe para subukan niya ang laban na ito? True it, iiwan ko si Francis sa iyo. Kailangan mo lang gawing magulo ang kanyang mental energy. Tiningnan ng scholar ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Sky Sword Pavilion. Simple. Mabilis ang mga salita ni Truett. Who? 6 na eksperto ang lumipad sa tuktok ng pader ng lungsod. Protektahan si Francis at ang mga hayop. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matandang Ying. Kasabay nito, ang pangkat ng ikasyam na prinsipe ay sumisingil. Si Jason, na nakatayo sa likuran, ay naghanda na ng array flag. Inihagis niya ito, at tinakpan ng malabong gininto ang harang si Francis at ang ilan sa mga hayop. Nakapaghanda na ang pangkat ng ikasyam na prinsipe. Hindi sila makikipag-clash sa team ng 7th Prince. Pipigilan nila ang mga eksperto ng kalaban at hihintayin ang mga hayop ni Francis na maneg, pagkatapos ay sama-samang atakihin ang mga miyembro ng koponan ng 7th Prince. Kung lahat kayo ay nagmamadali, tapusin na lang natin ito. Tumigil si Francis sa kalokohan at iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Boom! 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 5 gininto ang figure tulad ng maliliit na metal na bundok ang lumitaw sa larangan ng digmaan at lumikha ng isang alon ng isang mabangis na aura. Ano? May sky-shaking golden apes pa. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Lawrence. Nagtitimpi si Francis sa buong oras na ito. Kailangang malaman ng isa na ang sky-shaking golden ape ay isang peak emperor level beast, at sa sinaunang dimensyong ito, ang kanilang battle power ay mas malakas pa kaysa sa normal na quasi-sacred lords. Paano ito posible? Natigilan din ang scholar. Nangangahulugan ito na ang sitwasyon ay magiging medyo magulo. Kahit na umatake sila ng buong lakas, baka hindi nila makuha ang kapangyarihan. Binigyan ng matalim na sulyap ng scholar si Francis. Ang paghawak sa mga nakatagong baraha at paggamit nito upang mahuli ang kalaban na walang bantay ay may mga espesyal na epekto. May natitira pa ba si Francis sa kanyang mangas? Hindi lang nila alam. Hayaan mo akong hawakan itong 5 sky-shaking golden apes. Isang payat na elder ang dahan-daang humakbang, at ang invisible na sword intent ay bumungad sa kanya. Salamat, Sacred Lord Sharp Edge. Ang swerte ng scholar ay nagkaroon ng 2 Sacred Lords ang kanilang team. Ang isa ay si Sacred Lord Sharp Edge, na dalubhasa sa pisikal na pag-atake, habang ang isa ay Sacred Lord Dark Soul. Who? Lumabas si Sacred Lord Sharp Edge at nilaslas ang kanyang mahabang puting jade sword, na lumikha ng mga alon ng sword chi. Dahil sa pressure ng hitsura ng Sacred Lord, ang battle power ng Beast Horde ni Francis ay bumaba ng husto. 4 na miyembro na nagdadalubhasa sa labanan ay sumisingil din.
Biglang itinaas ng Sacred Lord Sharp Edge ang kanyang espada, at ang hindi mabilang na alon ng Sword Chi ay bumuo ng buhawi. Gayunpaman, ang Sacred Lord Sharp Edge ay hindi nagpakawala ng pag-atake, at ang iba pang 4 na miyembro ay tumigil din. Whoosh! Isang itim na figure ang lumutang patungo sa kanila mula sa malayo. Isang nakakatakot na aura ng kamatayan ang sumilay mula sa itim na figure. Kahit napakalayo niya, pakiramdam ng lahat ay nanginginig ang kanilang kaluluwa. Isang miyembro mula sa pangkat ng 13th Prince. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Dark Soul mula sa pangkat ng 7th Prince. Ang nakakatakot na aura na ito ay naging dahilan upang maging siya ay mag-alinlangan. Siya yun. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Bago magsimula ang paglilitis sa Crown Prince, inatake siya ng taong ito. Nakita din ni Francis ang ilan sa mga nangyari noong papasok pa lang siya sa Imperial Tombs, kaya alam niya na hindi simple ang taong nakasuot ng itim na damit. Naramdaman din niya ang puot mula sa taong ito na nakasuot ng itim sa Black Wind Canyon Forbidden Ground. Ang taong nakasuot ng itim na damit ay makikialam na ngayon sa labanan sa pagitan ng 7th at 9th Princes. Ang kanyang layunin ay napakalinaw, Francis. Francis. Ang taong nakasuot ng itim ay parang multo habang bumababa sa larangan ng digmaan. Ang nakakatakot na layunin ng kamatayan ay nagpang-inig sa mga hayop sa ibaba habang ang kanilang puwersa sa buhay ay naubos. Agad na umatras ang 5 miyembro mula sa panig ng 7th Prince. Sino ang taong ito? Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Sharp Edge. Sa isang iglap, ilang taon ng kanyang life force ang nawala. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.